High school pa lamang ako ay na-discover ko na agad ang aking mga kakaibang talento. Kaya naman ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano ko bihisan itong lumang manika na nakatabi dito sa amin na pangregalo sana ng kapatid ko. Kaya naman na makita ko ito ay dali-dali kaagad akong kumuha ng tela na posible kong magamit para bihisan ko ito na magandang maganda. At dahil nga tagagawa ako ng costume ng mga festival at mga gown, ang gagawin ko dito sa damit ng mga manikang ito ay bibihisan natin na parang isang festival queen. Kaya naman dali-dali ko kaagad itong sinukatan at kinuhaan ko agad yung mismong sukat nitong manika na katulad ng pagkuha ko ng sukat sa mga tao na tinatahian ko ng damit para magawan ko kaagad ng eksena itong manikang ito. Ang damit na ginagawa ko dito sa manikang ito ay isang pag-aalala mula doon sa nilabanan ko sa General Santos City nung ako'y high school pa lamang. Bali dumayo ako doon sa General Santos City ng paglaban ng handicraft making na kung saan ang naisip kong gawin ay gawa ng gown itong manika at ihalin tulad ito sa isang buhay na tao na ginagawan ko ng damit. Bali nung lumaban ako doon sa General Santos City, ang ginamit ko doon ay mga recycled materials lamang na kung saan pinalabas ko yung bonggang-bonggang eksena ng manika na binihisan ko ng bonggang gown. At ngayon nga, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Hindi man ito yung eksaktong ginawa ko doon sa nilabanan ko sa General Santos City, ay isa naman ito sa mga ginawa kong bonggang gown ng mga nagpagawa ng mga gown na in-order sa akin noon na dinala sa ibang bansa. Kaya naman ito ipapakita ko sa inyo kung paano yung proseso ng paggagawa ko ng isang festival gown na kung saan manika ang magsusuot. Pagkatapos ko ngang drawingan diyan yung mga sukat-sukat na mga gagawin kong gown para dito sa manika, ay ginupit ko na agad dito sa tela. At pagkatapos niyan ay ang gagawin natin ay itong parang umbrella cut na palda na ganito na kung saan itong mga labis na tela sa ginawa kong corporate attire nung Miss Victoria yung gagamitin ko. Ang laki nga ng kaibahan ng pagtatahi ng gown ng manika kaysa sa pagtatahi ng gown ng mismong buhay na tao. Kumpara dito sa pagtatahi ng gown ng manika na kung saan maliliit yung mga detalye niya, kaya naman minsan ang ginagawa ko ay tinatahi ko talaga ito sa kamay. Pagkatapos ko nga matahi diyan itong magiging palda natin ay tinutupi ko nga siya ng papaganyan para naman mas lumapat siya kapag pinaplansya na natin. Dahil nga mas maliit yung mga detalye nitong magiging gown nitong manika ay talagang napaka-komplikado, kaya dapat bawat detalye niyan ay isasaayos natin para pag plinansya natin ay magiging lapat na siya para naman pag tinahin na natin at binuo na natin ay hindi na tayo masyadong mahirapan. At habang mainit pa nga itong mismong pinagplansyahan natin ay tinutupi ko siya ng paganito para mag-emboss siya ng papaganyan. Dahil nga mas maliit yung palda ng ating magiging gown ng manika ay tinutupi ko talaga siya ng papaganyan para sumunod siya at hindi tayo mahirapang magbuo mamaya. At pagkatapos nga niyan ay gumawa ako nitong parang mga rapos na sinisharing. Tapos pagkatapos niyan ay ikakabit ko na yung mga mismong palda nitong mga umbrella cut na papaganyan na mangyayari. Kaya naman magiging maganda for sure ito magiging kayarian ng ating gown. Bali 8 piraso nga ito mga ginawa ko nitong magiging umbrella cut na palda natin. At pagkatapos ating mabuo ay lalagyan na ito ng ruffles para naman mas bongga siya. Tapos ilalak na natin yung mismong likuran niyan para naman mas bumilog na siya ng ganyan. At magiging ganyan ang itsura niya. Palda pa lang, di ba? Bonggang-bongga na. At syempre hindi mawawala diyan yung paggagawa natin ng mga mold ulit. Bali ibang klaseng mold naman yung gagawin ko para mas maging festival queen talaga yung magiging gown natin. At meron ako ditong mga nakatabi na di sadya na mga mold na ganyan, tapos pinili ko na lamang yung mga gagamitin ko. Bali partner talaga yung mga kinukuha ko diyan dahil nga mas magiging maganda yung eksena niya kapag nilagyan na natin itong parang metal na design na ganito kapag pinag-partner na natin at dinikit na natin siya ng papaisa sa bawat ganyan. Bali gagawa nga tayo ng backdress kaya tayo gumagawa ng mga ganitong klase ng mold diyan dahil nga eksenahan natin yung magiging backdress niya dahil nga festival queen yung magiging tema ng ating festival gown na ganito. At dahil nga manika yung ating magiging model, ay syempre maliit lamang yung magiging backdress niya. Kaya naman napaka-cute na itong ginagawa nating backdress. At para mas tumibay siya, ilalagyan na natin siya ng mga braces dito sa likod ng mga kawad na ganyan kakapal. Para naman mas matibay siya at kapag sinuot na ng manika ay hindi siya humahapay. Tapos lalagyan natin siya ng ganitong parang hook na ganyan na ikakabit natin sa mismong balikat niya para tumayo siya habang nakasuot sa balikat ng ating manika.
At lalagyan natin ng maliliit na parang kawad na mga tuwid na ganyan itong mismong likod ng ating backdress dahil ito ay lalagyan natin ng isa pang design ulit ng mga metal plate na ginagamit natin sa mga festival. Kaya naman para mas bongga siya, ilalagyan natin siya ng ganito para mas lumaki yung eksena ng ating backdress ng ating festival gown. At dahil nga creative tayong tao, syempre habang gumagawa tayo ay may naiisip pa tayong mas magagandang design diyan. Kaya naman habang ginagawa natin yan ay pinagpaplanuhan natin kung ano pang mga ilalagay natin at mga ikakabit natin. Katulad nitong acrylic na bulaklak na ganito na naidagdag ko pa dito sa gown before natin siya pinturahan. At pagkatapos niyan ay may mga napili tayong mga ikakabit din nating mga mold na ganyan. Tapos kasabay na nating ipipinturahan niyan kasabay nitong backdress na maliit na ginawa natin. At dahil nga hapon na diyan at magdidilim na kaya naman inuna ko munang gawin yung backdress at pininturahan yung mga mold na ginawa ko bago ko tapusin itong mismong damit. Dahil hindi na ako makakapag-video ng maayos kapag naabutan na ako ng dilim dahil itong ginagawa kong mga gown na ganito ay pwede na siya sa ilaw kumpara doon sa pag-i-spray ng ating mga molde ay kailangan talaga ng liwanag ng araw kaya naman mas inuna ko muna iyon. At pagkatapos ko hanggang gampanan yung mga gawain ko diyan ay gumawa na ako dito ng pinakang sleeve ng ating manika na may ruffles na ganyan. At napakagandang tingnan niya, syempre. At dahil nga maliliit na yung mga detalye niyang mismong dress ng ating gown ay tinatahi ko na ito sa kamay para naman hindi mahirapan yung ating makina sa pagtatahi ng ganito. At danas na danas ito ng mga taong gumagawa din ng damit ng manika na kung saan tinatahi na talaga nila sa kamay yung mga detalye ng ibang gown na ganyan. Tapos pagkatapos niyan ay nabuo na natin yung mismong gown ng ating festival. At pagkatapos niyan ay syempre alangan namang nakaupo yung ating manika. Syempre gagawa natin yan ng mismong stand na kahit plastic lamang para lamang tumayo yung ating manika at pa-present natin ng maayos. At para nga ma-fix natin itong pagkakatayo nitong ating manika ay syempre i-glue natin yan dito sa ating ginawang stand. Pagkatapos yan ibibihisan na natin yung ating manika na parang model talaga. Syempre bibihisan natin yan ng bonggang-bongga at pagkatapos yan ay dyan na natin ididikit yung mga detalye ng ating gown sa nakatayong manika na ganyan. At yan nga yung nagiging eksena ng ating gown diyan. At ito na nga yung mga ikakabit kong mga pampaganda doon sa mismong festival gown ng ating manika. At sinimulan ko na nga idikit itong mga ganitong klase ng mold na ngayon nyo pa lamang makikita dito sa aking video. Kaya naman syempre, maging malikhain lamang po tayo sa ating mga gagawin at maging mapagmatsyag sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin na baka sa mga pagkakataong ganiyan ay may mga bagay tayong pwede natin gamitin na mas mapaganda yung ating mga gagawin. Kumbaga ay maging resourceful tayo sa mga bagay-bagay na ating ginawa. At nang matuyo na nga yung backdress na ginawa natin ay kinabit ko na ito dito sa likod ng ating manika para mas makita ko na kung gaano na siya kaganda at kung may mga dapat pa bang idagdag. Katulad niya, nagdadagdag ako ng mga mold dito sa ating mismong gown at pagkatapos niyan ang magpapaganda na diyan ay itong ating mismong mga bato na iba-iba din ng color. At syempre dahil green nga yung magiging base natin, ang magandang partner dyan ay yung gold, dark green, tapos yung mga gold na mga bato at medyo brown. At lagi ko ang sinasabi sa mga video ko para mas maganda ang kalabasan ng ating mga ginagawang costume at mga gown ay dapat meron tayong tiyaga sa paglalagay ng mga bato, tiyaga sa paglalagay ng mga design, tiyaga sa pagdidikit ng mga eksena ng mga gown na gagawin natin para mas mapabongga pa natin siya. At dahil nga hindi pa ako satisfied doon sa mismong backdress ng ating manika, ay ginawan ko na siya ng mga ganito pang eksena at dinagdagan pa na natin ng mga design yung ating mismong gown. Kumbaga ay matagal-tagal din gawin ulit ito. Kumbaga ay tiyaga-tiyaga lang ulit tayo para mas ma-achieve natin yung pinakang gusto nating mga design na ganyan. At ayan nga't medyo nakakautay-utay na tayo para matapos itong mismong gown ng ating manika para ma-present na natin ng maayos sa mga makakapanood ng video na ito. Bali, ang purpose ng paggagawa ng video na ito ay para ipakita sa inyo na hindi lamang tao ang pwedeng-pwede nating gawa ng mga damit, kundi ang mga manika di na nagiging laruan ng mga anak-anak natin, mga pamangkin natin, mga inaanak natin, na kung saan pwedeng-pwede nating gawa ng mga bonggang eksena ang kanilang mga manika na ganyan. At ang kinalabasan nitong ating ginawa ay pwede rin gamitin sa pageant. At syempre, hanggang dito na lamang po ulit. Salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik sa aking mga video. I-follow nyo lang po ang page ko. Salamat po sa panonood. God bless you all!